Ang serama ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang tuwid na postura, buong dibdib, patayong mga balahibo ng buntot, mga patayong pakpak na halos nakadikit sa lupa. Sa Malaysia sila ay inilarawan bilang matapang na mandirigma at alkanghel na manok dahil sa kanilang napakatao na hitsura. Sila ang pinakamaliit na lahi ng manok sa mundo. Karaniwang wala pang 500 gramo, 18 ounces ang serama, ngunit kahit na ang mas maliliit na ibon na tumitimbang ng wala pang 250 gramo, 8.8 ounces, ay pinarami ng mga katutubong Malaysia. Gayunpaman, ang laki lamang ay hindi tumutukoy sa isang serama. Ang isang maliit na manok na walang uri ng serama ay hindi isang serama, ngunit isa lamang maliit na bantam. Inilalarawan ng mga sumusunod ang pangkalahatang katangian ng Malaysian serama. Tinukoy ng mga Amerikano at Europeo ang mga variant nito. Ugali. Ang mga serama ay may paninindigan at may kumpiyansa, ngunit mahinahon at maamo, at dapat madaling hawakan at hindi magpakita ng pagsalakay. Ang serama ay dapat ay madaling mag-pose at kapag tiningnan mula sa gilid ay dapat lumikha ng isang florera tulad o malawak na V na hugis na balangkas. Iginagalaw nila ang kanilang mga pakpak at nag-pose, lumalakad ng may pagmamalaki, hinihila ang kanilang gulo pabalik upang ipakita ang isang malaking dibdib, itinataas ang mga binti, at sa ilang mga estilo ay may mga panginginig ng leeg, ulo na katulad ng sa kalapati. Pangangatawan. Ang katawan ng isang serama ay may dibdib na dinadala ng mataas, puno at maayos na tindig. Mula sa itaas ang hugis ay medyo elliptical, patulis patungo sa buntot. Ang katawan ay dapat na maikli. Pakpak. Ang mga serama ay may medyo malalaking pakpak sa proporsyon sa katawan na dapat ay may patayong posisyon sa lupa at iniiwan ang mga paa na bahagyang nakikita. Dapat na nakataas ang mga balikat. Ang primaries na balahibo ng pakpak ay mahaba ng katamtamang lapad at ang mga secondaries naman ay may katamtamang haba at malawak. Buntot. Ang buntot ay buo at dinala ng mataas, nakaturo pa itaas at nakadikit sa katawan ng manok na walang puwang sa pagitan ng katawan at buntot. Ang mga balahibo ay medyo tuwid at parang sibat. Ang isang minimum na 1 pulgada na mas mahaba kaysa sa iba pang mga balahibo ng buntot, ngunit ang perpektong hindi hihigit sa 1 pares ng mga pulgada sa itaas ng ulo ay kanais-nais. Ang natitirang mga balahibo ng buntot ay dapat na hindi mas mataas kaysa sa palong ng manok habang nakatayo at pumoporma. Ang mga pangunahing balahibo ng buntot ay dapat na malapad at dapat na magkatabi ng maayos. Ang buntot ay dapat na bukas at kapag tiningnan mula sa likod ay dapat na bukas sa isang anggulo ng 45 degrees na lumilikha ng isang V na hugis. Ulo. Ang ulo ay dapat maliit at madalas ay umaatres pabalik. Ang ulo ay kinakailangan lampas sa antas ng mga paa at hawak sa posisyon na higit sa 90 degrees mula sa mga paa. Ang palong ay maliit hanggang katamtaman ng laki na may pinakamababang 5 serration. Ang palong ay dapat na tuwid na makinis, walang mga tupi o anumang mga deformidad at dapat ay naka-flyway na itsura. Mas preferred kung mas maliit ang palong na may maraming spikes or serration. Leg and feet. Ang mga binti ay katamtaman hanggang mahaba ang haba, tuwid at nakahiwalay upang bigyang daan ang buong at maskuladong katawan. Dapat silang maging malakas at matatag. Ang mga hita ay dapat na may katamtamang haba at maayos na muscle na may mga shank na may magandang kapal. Hindi sila dapat magmukhang malambot at mahina. Balihibo at kulay. Tulad ng ilang iba pang mga breeder sa Asia, ang serama ay may kanya-kanyang kulay sa kanilang sariling bansa. Ang mga normal na serama na may balahibo lamang ang tinatanggap sa Malaysia. Ang mga balahibo ay mahigpit na nakahawak sa katawan at hindi dapat mahaba o parang umaagos.